Good morning everyone. Magandang umaga po. Pwede po bang tumayo? Simulan po natin ang ating umaga ng isang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Come on! Yes, so we thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Pwede po bang pakisabi sa inyong katabi, I'm glad you're here. Sa kabila naman po, pakisabi, masaya ako at naririto ka. Masaya ako, naririto ka. Yes. And together, ngayon pong umaga, let's start our day with songs and worship and praises to our Lord. Let's sing His goodness. Oh, we praise you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord, for your goodness, for your love, for your mercy, for your faithfulness, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. I call you faithful for the promises you've kept and every need you've met. Lord, I'm so grateful. You are with me every step, and I never will forget. 'Cause when I think of how you blessed me, how your hand has never let me go, never let me go. You have been so good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been.
Panginoon, ng ating Diyos ay ang kanyang anak, ang ating Panginoong Jesus. That's why we have the reason to sing, we have the reason to worship. Dahil itong dahilan na pong ito po'y sapat na para siya ating papurihan, sambahin at pasalamatan. Thank you, Lord. You have been, let's sing church, so good to me. Say to the Lord, God, I can't believe how you love me. Lift up your voice. What a friend you have been. So good to me. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. So good to me. How you love me. What a friend you have been. Oh, so good to me. Thank you, Lord. God, I can't believe how you love me. What a friend you have been. And I just wanna thank you, Lord. Praise the Lord, praise the Lord. And I just wanna thank you. You have been, sing church, so good. Lift up your voice. Thank you, Lord. What a friend. Come on. So good. Yes, church. How you love me. What a friend you have been. Oh, oh, we thank you, Jesus. Thank you, Lord. What a friend you have been. Oh, oh, what a friend you have been. Napakabuti mo, O Diyos, sa amin. Hayaan niyo pong basahin ako yung Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven giving among them by which we must be saved. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa buong daigdig na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Inaanihan ko po kayo, tayo po ay pumikit at manalangin sa ating Diyos. Diyos Ama, Diyos namin dakila, Diyos na may-ari ng lahat ng aming buhay at kaluluwa, ang aming Diyos na hinamak, hinatulan at muling nabuhay para kami ay iligtas. Diyos na punong-puno ng pagmamahal, Diyos na dapat kilalanin namin bilang hari, dakila ka o aming Diyos. Tanggapin mo ang pasasalamat at papuri sa umagang ito, because you are worthy to be praised, O Lord. Worthy is your name, Jesus. Salamat sa panibagong araw, panibagong pag-asa na ikaw ay lagi namin kasama. Lord, we are gathered in this place, lumalapit sa iyo. Fill this place with your Holy Spirit. Panalangin na bigyan mo ang bawat isa ng atensyon para sa iyong salita. Mahiyag ngayong umaga, ikaw lang at kadakilaan mo ang aming makita. Buksan mo ang aming tenga at ang tinig mo ang aming marinig. Lord, hayaan mong buksan namin ang aming puso at tanggapin ka namin sa aming buhay. Give us the wisdom para lalo pa namin makita at maunawaan kung gaano kalaki ang pagmamahal mo sa amin, Diyos. At sa aming matutunan ngayong umaga, mas lalo ka namin hanapin araw-araw. Lord, hanapin ka namin sa bawat desisyon, sa bawat sasabihin, sa aming mga ginagawa na ikaw ang aming unahin sa aming buhay at sundin namin ang iyong kalooban. Lord, salamat sa
katagumpayan ng gawaing ito na nagmumula sa iyo at para sa iyo. Ang lahat po ng ito ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Ayan. Happy Resurrection Sunday! Ang Diyos natin ay namatay, pero hindi na natiling patay, siya'y muling nabuhay. Amen. So, welcome po natin ang bawat isa. Batiin natin ang ating kapatid sa pananampalataya ng may buong sigla at pananamig. Amen. Meron po bang bago? Meron po bang ngayon lang nakadalo sa araw na ito? Kayo po ba ay newcomer? Ayan. Salamat music team at maaari na po tayong makaupo. So ngayon po ay buwan ng Abril at ang ating pong team para sa buwan na ito ay The Man on the Cross. Yan ang ating pag-uusapan. At nais ko po palang, bago ang lahat, nais kong batiin yung ating mga nag-undergo ng water baptism kahapon. Purihin natin ang Panginoon. Narito po ba kayo? Pakitaas nga po ang kamay. Isa. Si Rowan. 2, 3, 4. Ayan. Yung iba ay second service. Ito po yung naganap kahapon sa bahay sa private resort, private villa ni Sister Grace. Custodio ba yun? Cruz. Chu. Ayan. So yan po yung purihin natin ng Panginoon sa buhay ng ating mga kapatid. Yan. Sila po ay sumuko, nagtiwala at tinanggap ang paghahari ng Diyos sa kanilang buhay. So ito nga po yung ating tema para sa buwan na ito, The Man on the Cross. Ang buong April ay pag-uusapan natin. Dito po nakasentro yung gospel. Yan. Bakit meron tayong salvation? Dahil sa lalaking yan na nakapako sa krus. Simulan natin ngayong araw na ito. Ang topic natin ngayon ay The Lamb that was slain. 4 na linggo nating bubulay-bulayin. Ano ba yung nangyari? Ano ba yung naganap doon sa krus ng Kalbaryo? Mahalaga para sa isang mananampalataya na maunawaan niya ng lubusan. Kasi kapag sinabing tanggapin mo si Kristo, dahil iniligtas ka niya, iyan ang ibig sabihin. Balik mo dun sa picture. Kuya CJ, pabalik sa picture. Yan. Marami nang hindi nakakaalam at nakakaramdam ng tunay na ibig sabihin nito. Kaya ang buong buwan ng April, yan ang ating pag-uusapan. Yan ang ating aalalahanin. Yan ang ating mapapakinggan sa buong 4 na linggong ito ng buwan ng April. Ayan po. At para po sa topic natin ngayon, ang kordero na pinatay o the lamb that was slain. Ito po yung mababasa natin sa Isaiah chapter 53 verse 5 to 7. Lahat po tayo ay tumayo bilang paggalang sa pagbasa ng salita ng Diyos. Isaiah 53 verse 5. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Verse 6. Tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad,
ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo ang dapat tumanggap. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumututol kahit nagupitan, at hindi umimik kahit kaunti man. Tayo po'y manalangin. O Diyos naming makapangyarihan sa lahat, salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong kabutihan, sa pagsugo mo ng iyong kaisa-isang anak na si Jesus, na siya naming pag-uusapan sa buong buwan na ito ng April, Panginoon. Dalangin namin ang bawat isang makakarinig ng ginawa ni Jesus sa krus ay mabigyan ng malawak pang pangunawa upang maramdaman namin ang tunay na diwa ng aming pananampalataya, upang makita namin ang tunay na diwa ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, at sa dulo'y mapahalagahan namin ito ng totoo sa aming buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang iyong espiritu ng kaunawaan ay ipagkaloob mo po sa amin ngayong umaga, upang ang iyong mga aral ay aming matanggap ng buong buo. Ito pong aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. At welcome din po pala sa ating mga nasa online, doon sa ating mga kapatiran abroad. Salamat po sa inyong mga buhay at sama-sama po tayong tumunghay ng salita ng Diyos ngayong umaga. Ang panukala ng mga talatang ating binasa ay upang iparating sa atin na si Kristo ay dumanas ng pahirap at kamatayan bilang parusa sa kasalanang tayo ang gumawa. Kapag binasa natin ang 3 talatang yan, makikita natin na merong naparusahan sa kasalanang hindi siya ang gumawa. Sinong gumawa? Tayo ang gumawa. Meron tayong 3 layunin at ang unang layunin ay upang ipaalam na ang bawat kasalanan at kasamaan natin ay katumbas ng pagbugbog at sugat sa kanyang katawan. Makikita natin yan sa verse 5. So, tunghayan natin ang verse 5 ng Isaiah. Ang sabi diyan ay, ngunit dahil sa ating kasalanan, next slide, Kuya CJ. Yan. Ang sabi ng verse 5, ngunit dahil sa ating kasalanan, kaya siya nasugatan. Isipin niyo mga kapatid, meron kang ginawang hindi tama. Pero ang napagalitan, yung kapatid mo. Sa magkapatid, meron kang ginawang mali. Tapos pagkatapos mong, let's say, nakabasag ka ng vase na worth 15,000 ng nanay mo. Tapos bigla ka nagkulong sa kwarto. Saktong labas naman ng isa mong kapatid. Saktong labas ng nanay mong galit na galit. At ang pinalo yung kapatid mo na walang kamalay-malay. Samantalang ikaw ay ang saya-saya mo dun sa loob. Salamat. Hindi ako ang pinalo. Ang kapatid ko ang pinalo. Something like that, ang sinasabi ng Isaiah. Merong kasalanan, pero merong ibang pinarusahan. Kapag binasa natin yung mensaheng yan, ang tawag sa atin, kapatawaran, forgiveness. Forgiveness ba yun na ang kasalanan ay yung nakabasag ng vase, pero iba yung pinarusahan? Ang tawag natin doon, forgiveness. Sabi ng Isaiah, sa verse 5, may kasalanan tayo, kaya siya nasugatan. Bawat kasalanan ginawa ng tao, isang sugat sa katawan ni Kristo. Ulitin natin ang basa. Ngunit dahil sa ating mga kasalanan, kaya siya nasugatan. Ibig sabihin ko, kung walang kasalanan, walang sugat na matatamo si Christ. Pero dahil napakaraming kasalanan, kaya ang katawan ni Kristo ay punong-puno ng sugat. Isang kasalanan, isang sugat kay Kristo. Ang totoo, technically speaking, walang forgiveness na nangyari.
O mali yata yan, Pastor Ray. Balikan natin. Kung sasabihin ng Diyos, sige, lahat ng inyong kasalanan, patatawarin ko na lang. Hindi na dapat nasugatan si Kristo. Ito yung nangyari. Yung kasalanan mo, imbis na sa'yo ilagay ang sugat, kay Kristo na lang. May umako ng ating kasalanan. May umako ng sugat at walang iba yun kundi si Kristo. Yun ang hindi natin masyadong nauunawaan. Akala natin binaliwala na lang ng Diyos ang kasalanan. Hindi po. Meron lang sadyang umako ng ating pagkakasala. Okay sana kung ganito, sige, kakalimutan na natin lahat ng kasalanan ng buong saling lahi, simula kay Eva at Adan hanggang sa panahon ngayon. E di ang saya, ang saya sana. So walang mapupunta ng impyerno kasi lahat ng tao pinatawad na lang ng Diyos ang kasalanan. Pwedeng gawin ba ng Diyos yun? Yes, pwede. Kasi sovereign God siya. Pero hindi niya yung pinili, yung ganung paraan. Ang pinili niyang paraan, ganito. Iipunin lahat ng kasalanan ng tao. At kapag naipon yun, ang katumbas noon ng bawat kasalanan ng isang tao, isang sugat sa katawan ni Kristo. Gaano kayang kadaming kasalanan ang naipon ng sangkatauhan? Gaano kadaming pagsuway ang inipon ng sangkatauhan? Sa akin pa lang, hindi lang siguro isa. Isang kasalanan ko, isang sugat sa katawan ni Kristo. Pinagsama-samang lahat yun. May matatawag ka pa kayang katawan? May matatawag ka pa kayang katawan? Parang wala na, Parang wala ka nang makikitang space na walang sugat. Baka akin pa lang, yung mukha niya, punong-puno na. Sa akin pa lang, isama ko pa yung kay Ate Che. Isama pa natin yung kay Nanay Lydia, kay Ate Che. Itong buong TCFC, baka mapuno na natin yung katawan niya. Isipin niyo yung isang sugat na pinatungan mo pa ng isang sugat. Hindi pa naghihilom, pinatungan ulit ng isa pang sugat. Ang bawat kasalanan ginawa ng tao, ang katumbas ng sugat sa katawan ni Kristo. Hindi pinatawad, meron lang sadyang umako ng sugat na para sa atin. At ginawa iyan noong lalaki doon sa krus. Kaya bawat hagupit na tinanggap niya, katumbas ng isang kasalanan sa atin. Imbis na ang parusa doon sa likod natin ipalo, napanood niyo po yung Passion of the Christ ni Mel Gibson. Yung pamalo niya, may claw sa dulo, may bakal, mayroong parang pamingwit. Kaya kapag hinampas na ganon, kumakapit sa balat, kasi hinihila ng berdugo. Hindi po kinurot, hindi kinurot. Hindi sinampal. Hinagupit ng may sima sa dulo. Paghila nun, umaangat yung laman. Hindi lang isa, maraming beses. Bawat kasalanan, yun ang dapat nating maunawaan. Bawat kasalanan natin, katumbas isang sugat sa laman sa katawan ni Kristo. Siya ay binugbog dahil sa ating kasamaan. Tama natin mag-isipan ng mga kapatid. Imbis na tayo ay ang ating option ay forgiveness. Revenge yung ating laging option. Paano natin magagantihan ng mas malala? Ganun lagi ang tao eh. Matik, ibig sabihin, hindi na pinag-iisipan pa. Yun na kaagad ang nasa isip. Yun na agad ang pinaplano. Gagawa siya ng pagganti para mas mahigitan yung sakit na naramdaman niya. Kasamaan yun eh. Yung lahat ng kasamaan ng tao, katumbas ng gulpi, bugbog. Sino po rito nabugbog na?
Wala, babait nyo. Wala po bang nabugbog na? Si Pastor, nabugbog ka na? Oh, nabugbog. Baka palo lang yan. As in gulpi. Nakipaggulpihan pala to si Maymay. Yung lahat ng pahirap, si Christ kasi tinadyakan. Kaya siya puro pasa. Hinagupit. Tinorture. Bakit? Kasi ang tao nun masama. Lahat ng kasamaan may katumbas na gulpi sa katawan ni Kristo. Lahat ng masasamang iniisip natin, kasamang iniisip natin laban sa ating kapwa, katumbas nun bugbog sa katawan ni Christ. Hindi ko ma-express yung kung paano yung kalalagay ng isang katawan na binugbog. Hindi pa kasi ako nabugbog. Parang meron nung bata pa ako na nakatira pa kami sa Taytay. Maliban doon wala na. Isang suntok lang yun. Ang bugbog kasi hindi isa lang. Madami. Nabugbog ka na ba? Hindi pa. Daso nabugbog ka na. Medel, nabugbog ka na. Hindi sinturon ha. Gulpi talaga. Masakit. Nakabangon ka pa. Hindi na siya nakabangon. So, kapag inisip natin kung paano yung itsura ng nabugbog, hindi na daw nakakabangon. Dantang gulay. Pagsamahin natin yung sugat, isama natin dun sa gulping katawan. Yun nga lang hong magtrabaho ng 8 oras, nakakapanlambot. Amen, nakakapanlambot. Ito, hindi siya nagtrabaho ng buong maghapon. Ginulpi siya, binugbog siya ng buong maghapon. Mapapahinga lang siya kapag nagpapahinga yung gumugulpi sa kanya. Bakit siya ginulpi? Bakit siya binugbog? Kasi ang tao masama. Bawat kasamaang iniisip ginagawa ng tao, katumbason bugbog sa katawan ni Kristo. Tandaan niyo ha, ito yung paraan kung paano niya tayo niligtas. Ito yung way, ito yung expression niya ng John chapter 3 verse 16. Ito yung sinasabi niyang mahal ko kayo. Bawat kasalanan katumbas ang sugat, bawat kasamaang ginawa natin katumbas ng bugbog sa katawan ni Kristong ating Panginoon. This is how Jesus saves us. Hindi simpleng paraan ang ginawa niya para makamit natin ang kaligtasan. Verse 5. Tayo ay gumaling dahil sa pahirap na dinanas niya. Yung sugat, yung bugbog, tinanggap ng kanyang katawan para daw tayo ay gumaling. Ito ba'y physical na healing? Ito ay spiritual na kagalingan. Pwedeng may sakit ka ngayon. Ang physical mong katawan, pwedeng may sakit. Pero ang iyong kaluluwa, kapag sumasampalataya ka, wala yang karamdaman. On the other hand, pwedeng malusog ka, pero may sakit ang iyong kaluluwa. So itong ginawa ni Kristo, hindi para gumaling tayo sa cancer. Ito mismo ha, yung hagupit na tinanggap niya, hindi para pagilingin yung sakit ng cancer. Hindi para bayaran ang ating mga utang, ang mga bills natin, hindi para doon. Hindi para mawala yung sakit ng ulo, hindi para doon. Pwedeng meron kang karamdamang pisikal, pero kapag tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, ang iyong spirito walang kahit anong karamdaman. Ang ina-address ni Christ sa panahong ito, sa tagpong ito yung kagalingan ng ating kaluluwa. May sakit ba yung ating kaluluwa? Meron ba siyang problema? Yes, meron. Napakalaki ng problema niya bago dumating si Kristo. Ano yung problema niya? Yung ating kaluluwa, dahil makasalanan, ang batas ng Diyos, bawat kaluluwang makasalanan, ang parusa ay kamatayang
espiritual. Ano yung kamatayang espiritual? Habang buhay siyang mapapawalay sa Diyos na lumikha sa Kanya. Sa pag-aaral natin last week, ang lahat ay mula sa Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, at sino nga'y umattend ng BSC? At para sa Diyos. Romans 11:36. Ayaw ng Diyos na ang kaluluwa ng tao mabulok dun sa kamatayan sa pangwalang hanggan. Ayaw niya. So kaya tinanggap ni Christ yung sugat, yung bugbog, yung parusa para gumaling tayo dun sa ating spiritual na problema, na karamdaman. Ano yun? Ang habang buhay na pagkawalay sa Diyos. Kaya ang bawat sumasampalataya, gumagaling dun sa ganong uri ng karamdaman. Imbis na kamatayan, binibigyan siya ng buhay na walang hanggan. Hindi madali ang dinaanan ni Christ. Yung sugat, yung bugbog, yung pahirap para tayo gumaling. Para masolve ang isang problemang hindi kayang solusyonan ng pera. Isipin niyo kung ang bawat kasalanan natin, ang bawat problema natin sa ating kaluluwa ay kaya naman natin palang gawa ng solusyon. Sa tingin niyo, ipapadala pa niya ang ating Panginoong Jesus para pagdaanan ng lahat ng hirap ng ito? Hindi na. Kaya ay pinadala si Christ kasi hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Papayag ka ba, Ate Che? Sige, ililigtas ka, pero yung lahat ng sugat ni Christ, ililipat sa'yo. Papayag ka ba, bubugbugin ka rin? Papayag ka ba, papahirapan ka rin? Ipapako ka rin? Kaya pala may nagpapapako, ano? Kasi iniisip nila, kaya nilang gayahin yung ginawa ni Christ. Doon sila nagkamali. Ano po? So sa verse 5, makikita natin, ang bawat kasalanan ko ay may katumbas na sugat. Kuya si Jay, pa-edit. Typo. Bawat kasamaan ko ay may katumbas na bugbog ni Kristo. Bawat pahirap kay Kristo ay kagalingan ko. Yun pala yun, ano? Kaya niya yung tiniis. Kaya niya yung mas piniling tanggapin lahat. Kasi magre-resulta yun ng pabor para sa atin. Ito hindi malayo sa ginagawa ng mga magulang. Pero in a lower level, hindi kaligtasan ng kaluluwa. Ang mga magulang, tinitiis lahat ng hirap pagtatrabaho. Bakit? Kasi alam niya, mapag-aaral niya yung anak niya. Meron pa nga nagwo-work abroad. Tama ba? Mas pinipiling mapawalay sa pamilya, si Brother Rowell. Yan. Yung pagpapakahirap niya sa ibang bansa, tinitiis niya yun. Minsan dito nakatiis, umuwi eh. Gusto makita yung apo. Pero bumalik ulit. Ang hirap mawalay. Si Allison. Si Brother Allison, asawa ni Sister Carmi. Ang hirap mapawalay sa pamilya. Tama ba, brother? May mga panahong nalulungkot ka. Pero tinitiis yun. Kasi bakit? Ang katumbas doon, kaginhawahan sa kanyang pamilya. Mababang level lang yun. Pero may sakripisyo pa rin. Ang ginawa ni Christ, pinakamataas na level. Tinanggap niya lahat ng sugat, bugbog at pahirap. Kasi alam niya, gagaling tayo. Merong isang malaking pabor, merong isang malaking resulta na magdudulot ng kasiyahan para sa ating lahat na sumasampalataya sa Kanya. Pangalawang layunin, verse 6, upang ipaunawa sa atin na ang tulad natin ay isang tupang naliligaw na naghihintay ng pagkalinga ng isang pastol. Ganito raw tayo tinitingnan ni Kristo, tupang ligaw. Walang masyadong tupa sa atin, bibi na lang. Kambing, yan, kambing, medyo hawig. Kapag tiningnan ng Diyos ang tao, ang tawag niya doon, tupang naliligaw. Kapag ang isang tupa ay naliligaw, o kahit tao, naliligaw.
may maghahanap sa kanya. Dapat maibalik siya sa tamang direksyon. Naliligaw kasi siya eh. At meron tong kinalaman dun sa magiging future niya. Kapag nanatili siyang naliligaw, papalayo silang papalayo sa kanyang tahanan. Ang madalas na nangyayari dito sa mga taong medyo merong depresya sa pag-iisip. Naglalakad, sumasakay sa mga sasakyan, sa jeep paluwas, hanggang sa yung pamilya niya, hindi na namalayan, nawawala na. Eh ang ating batas, kapag hindi pa lumipas ang 24 hours, hindi pa hahanapin. Hindi hahanapin. Dapat mawala mo na ng 24 hours bago i-declare na missing person. Eh ilang bus na ang pwede mong masakyan sa loob ng 24 oras. Ang isang naliligaw, papalayo ng papalayo doon sa kanyang sariling tahanan. Kasama ng mga taong nagmamahal sa kanya. Yun daw ang tingin sa atin ng Diyos. Tayo ay isang tupang naliligaw. Kapag hindi tayo itinama ng direksyon ng Panginoon, mabubuhay tayong papalayo ng papalayo sa Diyos. At doon sa supposed to being tahanan natin, saan? Sa paraiso, sa kalangitan, sa kaharian ng Diyos. Kaya si Kristo ay ibinigay sa atin upang daw tayo ay parang tupang naligaw at tayo ay maibalik sa piling ng Diyos. Sabi sa verse 6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naliligaw, nagkanya-kanya tayo ng lakad, ngunit ipinataw ni Yahweh sa kanya ang kaparusahang tayo dapat ang tumanggap. Isipin niyo yung paraan. Ang aking ini-imagine ganito mga kapatid. Kapag isang taong naligaw, edi hanapin mo siya. Ibalik mo. Ganon din ba gagawin mo, Cecil? Kapag may naliligaw, hahanapin mo yung kanyang address. Dali natin sa tao. May mga missing person. May nakapost sa Facebook. Nung araw sa presinto lang yan nakapost. Pero ngayon, good thing sa Facebook. Pati wallet nawawala. Nakapost din sa Facebook. Pero tao dapat na pag-usapan natin. May taong naliligaw na kilala mo. At hindi niya alam kung saan siya nakatira. Ang tanging alam lang niya, pangalan ng magulang niya. Ang dapat mong gawin, tulungan mo siyang mahanap yung tamang tao na makapagdadala sa kanyang sariling bahay. Kailangan siyang makabalik. Kailangan siyang madala doon sa kanyang tahanan. Ang ginawa ni Kristo, ang bawat isa sa atin, kailangan niyang maibalik muli sa Diyos. Sa ganitong paraan, sa verse 5. Parang ang layo, ano? Kailangan niyang mamatay para tayo maibalik. Kailangan niyang magkaroon ng sugat para maibalik ang ating kaluluwa sa Diyos. Kailangan niyang mabugbog. Kailangan niyang pagdaanan lahat ng paghihirap para tayo ay maibalik sa tahanan ng Panginoon. Yes. Yun ang ginawa niya eh. Yun ang kanyang ginawa. Ang isang tupa, kapag siya nasa bangin, yung pastol niya, pupunta rin sa bangin. Kukunin siya dun sa bangin. Kung naroon ang kanyang tupa sa kuweba, papasukin niya yung kuweba. Dapat makuha niya yung tupa niya doon sa loob ng kuweba. Ganyan na ganyan ang ginawa ni Haring David nung siya bata pa. Pastol pa lang siya. Kapag inaagaw ng asong lobo, pinapatay niya yung lobo. Inaagaw ni David nung siya bata pa, nung siya pastol pa, inaagaw niya yung kanyang tupa na alaga niya na pag-aari ng kanyang ama sa kuko ng leon, ng asong lobo, anumang wild animals at ng oso, kinukuha niya ron. Ganito ang nangyari. Bawat taong makasalanan, dapat mamatay. Kasama tayo dun. We are bound to hell. Hindi tayo makakawala. Si Jesus na ating tupa, pinuhantahan tayo dun sa kamatayan.
siya yung namatay para sa atin. At nung siya mabuhay na maguli, dala-dala niya yung bawat tupa at inilabas sa kamatayan. Dinala sa ligtas na lugar sa piling ng Amang makapangyarihan. Harapat dapat bang purihin ng Panginoon? Isang bagay na hindi magagawa ng tupa, isang bagay na hindi natin magagawa sa ating sarili. Hindi tayo makakawala kasi nakagapos tayo. Isang tupang naligaw, saan tayo napunta? Doon sa kamatayan. Si Kristong ating pastol na napakabuti, bumaba doon mismo sa kamatayan upang tayo hanguin doon at alisin sa tiyak na kamatayan na pangwalang hanggan. Napakabuti ng ating pastol, ano? Sa papaanong paraan? Doon sa verse 5. Lagi tayong babalik doon sa verse 5. Lagi natin yung babalikan. Lagi natin gugunitain at dapat laging sariwa sa ating isip. Tayo ay nahaharap sa isang tiyak na kamatayan bilang kabayaran sa kasalanan natin. Ganoon na rin sa ating kasamaan. Upang tayo alisin sa sitwasyong na tiyak na kamatayan, dapat may maparusahan ng kamatayan. Dahil ang Biblia ang nagsabi, ang salita ng Diyos ang nagsabi, ito ay naroon sa justice system ng Diyos. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ulitin natin. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Gawin nating personal. Ang kabayaran ng kasalanan ko ay dapat kamatayan ko. Totoo yan, ano? Pero sabi ng ating mabuting pastol, ang kasalanan mo ay kamatayan ni Kristo. Ulitin natin. Ang kasalanan ko ay katumbas ng kamatayan ni Kristo. Ang tawag diyan ay great substitution. Hindi na ikaw ang mamamatay para sa iyong kasalanan. Si Kristo na lang. Payag ba kayo? Tumaas nga ang kamay ng payag na ganun. Ayaw nila, pastor. Ulitin ko, pumapayag ba kayo na yung kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan natin, ang bawat isa, si Kristo na lang ang namatay para sa kasalanan natin? Payag ba kayo? Taas po ang kamay ng payag. Daso, payag ka ba? Parang ayaw mo. Payag tayo siyempre. Kaya tayo sumampalataya eh. Yung mga taong hindi sumasampalataya, ang gusto nila, yung kanilang mababuting gawa, ang magliligtas sa kanila, sa tiyak na kamatayan. Pero hindi yung nagawa ni Abraham. Hindi yung nagawa ni Isaac, ng lahat ng ating mga ninuno. Hindi yung nagawa ni Haring David. Hindi yung nagawa ng mga dakilang hari ng Bible. Hindi nagawa. Kaya pinadala at sinugong ating Panginoong Hesus upang yung hindi magawa natin, siya na ang gumawa. Purihin natin ang Diyos. Yan ang nangyari doon sa lalaki doon sa krus. Yan ang kanyang tunay na ginawa. Pangatlong layunin, upang ipaalam sa atin na buong tahimik na tinanggap ni Jesus ang bawat kaparusahan na pinataw sa Kanya alang-alang sa atin. Sa verse 7 yan natin matatagpuan. Siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo. Kahit isang salita. Hindi kumibo ang ating Panginoong Hesus nung pinagdadaanan niyo yung nasa verse 5. 5. 5 5. 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
Walang kaimik-imik. Ibig sabihin nun, willing. Willing talaga siya. Kasi ang karakter ng isang tupa, ang tahimik talaga niya. Ang tahimik niya. Napakaamo. Kaya ang tawag sa kanya ay Kordero ng Diyos. Kaya ang title natin ay Ang Korderong Pinatay. The Lamb that was slain. At meron pang isang karakter ang tupa na ginagamit doon sa lumang tipan. Ang tupa ay pumipili sila ng walang sipon, ng walang galos, walang galis, walang kurikong. Isang perpektong tupa. Kakatayin nila yon. Taon-taon, ay nagsisimbolo ng kasalanan ng buong Israel ay mapapataw doon sa isang walang kasalanang tupa. At kapag siya ikinatay, iwiwisik siya sa loob ng templo, yung dugo niya, susunugin yung kanyang katawan, at buong isang taon, ituturing na malinis ang buong bayan. May isa pang paraan. Yung tupa, or yung anumang hayop, ipapataw doon ang kasalanan ng buong Israel at patatakbuhin palayo. So practice na sa Old Testament, ipinagpatuloy lang ng Panginoong Yesus. Kaya si Christ talagang wala siyang kaimik-imik. Kaya nyo ba yun? Pakarinig lang tayo ng isang pangit na salita sa atin. Kapalit ng 10 na mas masasakit ng salita. Pero si Kristo, walang kasalanan. Yung kasalanan na tinatanggap niya, galing sa atin. Yung parusang tinatanggap niya, bunga ng kasalanan natin. Pero tinanggap yun ng walang imik. Ibig sabihin, walang pagtutol. Walang resistance. Kaya sabi niya, titiisin ko itong lahat. Kasi para to kay Brother Bill. Para ito sa taga-TCFC. Para sa ating lahat ito. Kaya sabi niya sa verse 7, siya ay binugbog at pinahirapan, ngunit hindi kumibo kahit isang salita. Tulad ay tupang nakatakdang patayin, parang korderong hindi tumutol kahit nagupitan. At hindi umimik kahit kaunti man. Imagine, halimbawa, nasa kalagitnaan na siya nung hinahagupit na. Yung unang strike pa lang ng latigong may sima sa dulo. Teka. Ayoko na. Tigilan na natin to. Kaya niyang gawin yun. Kasi nung siya dadakpin pa lang, sinabi niya, kung gugustuhin ko at higit ko sa Ama na magpadala ng anghel, hindi niyo ko mahihipo. Ito ang ini-imagine ko. Nakahanda ang langit na ipadala yung kanyang libu-libong anghel. Kapag tumutol si Kristo, sa isang kisap mata, naroon yung libu-libong anghel upang ipatanggol si Kristo. Kaya bang gawin ni Kristo yun? Kaya niya. Kaya bang gawin ng Diyos yun? Kaya niya. Kasi siya yung makapangyarihang Diyos at sovereign God. Kaya pinili niyang huwag umimik kasi isang pagtutol lang na dyan ang anghel, ililigtas na siya. Kapag tinanggal siya sa ganung kalagayan, ano mangyayari sa atin? Kanya-kanya tayo. Kasalanan mo, kamatayan mo. Kasalanan ko, kamatayan ko. Hindi na lang siya umimik. May mga pagkakataon sa buhay natin, masarap yung hindi umiimik. Mas nakabubuti. Minsan try nyo. Huwag kayong umimik. Imagine kung si Kristo ay nagpakita man lamang ng kaunting pagtutol. Ama, ayoko na. Lusaw lahat, patay lahat ng humahagupit sa kanya. Kukunin na lang si Jesus papunta sa langit. Ginawa na niya yun. Mawawala na lang si Christ
sa kalagitnaan ng mga humahamak sa kanya, kukunin na siya ng anghel sa langit. Kapag sinabi ni Christ, ayaw ko na. Pero sabi niya, para kay Marlon, sige, titiisin ko. Para kay Daso, titiisin ko. Para sa lahat ng taga-TCFC, titiisin ko. Hindi ako iimik kahit isang salita. Dahil kung si umimik ng pagtutol, napakabuti ba ng Diyos? Purihin natin ang Panginoon. Ganon niya ipinaramdam, ipinakita, dinemonstrate kung ganon niya kamahal ang bawat tao. Hindi siya umimik. Nakabantay ang Diyos. Isang tutol lang, handa na yung lahat ng warrior angels, pero hindi siya umimik. Nung walang makitang pagtutol, ang amang nasa langit, hindi siya umaksyon. Natapos ni Kristo yung kanyang misyon, namatay siya, at buong puso niyang inalay ang kanyang buhay. Kaya yung huling salita niya, Ama, sa iyong mga kamay, ipinagkakatiwala ko ang aking espiritu. Hindi siya pinatay. Kasi kapag pinatay, merong resistance sa'yo. Hindi. Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin. Iba yung pinatay, iba yung kusang loob na inalay ang kanyang buhay. Para sa atin yun. Kusang loob, voluntaryo niyang hinayaang siyang bugbugin, saktan at patayin upang maalis ang parusang para sa atin. Sa batas ng tao, kapag may naparusahan na, case closed. Case closed. Kapag merong naganap na pagnanakaw, nagkaroon ng investigasyon at natuklasan sino nagnakaw at naipakulong na, yung aklat ng kasong yun, case closed, hindi na yung bubuksan kailanman. Naka-file na lang yun sa archive ng justice system. Nung si Jesus ay namatay at binayaran ng kanyang kamatayan ang bawat kasalanan natin, ang kasalanan ng bawat taga-TCFC, case closed. Wala na tayong kasalanan. Case closed ng kaso mo sa langit. Ang bawat tumanggap ng ganyang aral, ng kanyang true faith, ang tumanggap kay Kristo, case closed. At hindi na muling bubuksan pa ang aklat ng iyong mga kasalanan. Wala nang matatagpuan. Bakit? May pinarusahan na para sa ating kasalanan. Purihin natin ang Diyos. Ano naman na ito'y ating nalaman? Pakitanong mo nga sa katabi mo. Ngayong nalaman mo na, kapatid, ano sa'yo to? Ano ang dating sa'yo? Bilang pagninilay natin, mga kapatid, paano tayo ngayon tutugon sa masaganang habag na kaloob ni Kristo para sa atin? May ginawa siya sa verse 5, kasalanan ko, kasalanan mo, katumbas ang sugat niya. Kasamaan natin, kasamaan mo, kasamaan ng lahat, katumbas ang bugbog sa kanya. Kaya tayo gumaling kasi nahirapan siya. Ngayon, nalaman natin to. Ano yung ating tugon sa kanya? Ano yung response natin sa kanya ngayon? Isipin mo yung kasalanan mo, hindi na kailanman bubuksan pa sa justice system ng langit. Ang bawat sumasampalataya sa kanya, case closed. Kaya dun sa judgment sa taas, hindi ka nakasama ron eh. Hindi ka nakasama. Naroon ka na lang sa doon ka na lang sa Bema judgment, kung saan a-awardan ka na lang. Kasi pagbuklat ng pangalan mo,
Wala nang makikitang kasalanan sa iyo. Bakit? May pinarasahan ng katawan. May nasugatan na, may binugbog, may pinako na sa cross, may namatay na tao sa katawan ng Kristo para sa kasalanan nating lahat. Kaya wala nang mabubuksang kasalanan sa lahat ng sumasampalataya sa Panginoon. Paano tayo tutugon sa masaganang habag na ito ng Diyos sa atin? Bilang pagkasabuhay, maging masunurin tayo sa Diyos. Maging masunurin tayo kay Jesus na siyang nagligtas sa atin sa ating pagkaligaw. Pangalawa, ibahagi natin ang ginawa ni Jesus sa krus upang mas madaming makatanggap ng kanyang masaganang habag. Huwag nating sarilinin yung kaligtasan. Huwag nating sarilinin yung mabuting balitang tinanggap natin. Kung ang ating kaso sa langit ay na case closed, i-share mo yun sa kaibigan mo para yung kasalanan niya maging case closed. Ito yung gusto ni Kristo sa atin, i-share natin ang kanyang ginawa sa krus upang lahat ng taong naliligaw ay makabalik sa Ama. Magiging agent tayo ngayon, mga kapatid, upang yung tao ay maibalik sa Diyos sa pamamagitan ng pag-introduce natin sa kanila sa ating Panginoong Jesus. Tayo pong lahat ay tumayo. Purihin ka, Panginoon, salamat sapagkat hindi ka nagdalawang isip, Panginoong Jesus. Tatanggapin mo ang lahat ng sugat, lahat ng hugupit sa iyong katawan. Bawat laman na nasusugatan ay katumbas ng kapatawaran ng aming kasalanan. Yung sugat na dapat ay sa amin, na sobrang hapdi, tinanggap mo lahat, Panginoon. Sapagkat hindi namin kaya na iligtas ang aming sarili. Bawat kasama ang aming ginagawa sa aming buhay ay katumbas ng bugbog, gulpi sa iyong katawan na halos madurog na nung panahong ikaw ay pinapahirapan, Panginoon. Pero tiniis mo ang lahat ng ito nang walang pagtutol gamuntiman sapagkat alam mo ito'y magdudulot sa amin ng isang napakasaganang habag na siyang magliligtas sa amin sa tiyak na kapahamakan. At ito rin, Panginoon, ang magdadala sa amin sa piling ng Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang aming manilikha. Kaya ang bawat dalangin namin ngayong umaga, kaming bawat sumasampalat sa iyo, Diyos, kami po'y makatugon ng tama, ng buong respeto, ng buong pagpapakumbaba, ng buong paggalang, at buong pagtanaw ng utang na loob sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. At ipakilala ka rin namin sa aming kaibigan, sa kasamahan namin sa trabaho, sa lahat ng taong dadalhin mo sa aming harapan upang kung paano kami pinagpala ng iyong kabutihan, sila man din, Panginoon, ay papagpala at makalaya sa tiyak na kapahamakan. Gawin mo kaming instrumento, Panginoon, upang ang mga taong naliligaw ay makabalik sa pamamagitan ng Ebanghelyo na ginawa mo sa krus, Panginoon. Sama-sama mo kaming ingatan hanggang tayong muling pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, itong aming padalangin. Amen and amen. Grabe po can you imagine the thought na bawat kirot, bawat hapdi, bawat sugat, bawat hampas, hindi man lang siya kumibo, hindi siya umimik. Why? Because He willingly stood in our place so we can live in freedom. And that's love. What a love. Kaya po ngayong umaga, sinasabi po ba natin na karapat dapat awitan, papurihan at sambahin ang ating Panginoong Jesus?
pong umaga, inaanyayahan ko po kayo na sumabay po tayo sa ating awit pagsamba sa ating Panginoon. Our Lord, our Jesus, you are worthy. You are worthy, Lord. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Let's sing. All the saints and angels bow before your throne, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Yeah. Yes, you are so worthy, Jesus. You're King of kings and Lord of lords. We magnify you, Jesus. Lord, every voice is sing, all the saints. All the saints and angels bow before your throne. It's true, and all the elders cast their crowns before the Lamb of God and say, you are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. 'Cause it's worthy, it's worthy. You are worthy of it all. Yes, you are. You are worthy of it all. So worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You deserve the glory, Jesus. You deserve the glory, Jesus, Lord. All blessing and honor and power belong to you, Jesus. We worship you, Lord. Oh, you are worthy, Lord. You're worthy, Lord. Oh, praise you, Lord. Hallelujah. Tayo po ngayon ay dadako na sa ating pagkakaloob sa ating Panginoon.
the saints, all the angels, the elders, day and night, they never stop singing and worshiping the Lord. Ngayon pong umaga, gusto po ba nating sabayan ang mga anghel, ang all creations ng ating Panginoon sa pagsamba sa Kanya ngayong umaga? We are encouraging you, church, to lift up our voice and let us sing. Every voice that sing. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let it. We worship you, Lord. Day and night, night and day, let incense arise. We honor you, Jesus. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day, let incense arise. Day and night, night and day. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Glory is yours, it's yours, it's yours. You are worthy of it all. You are worthy of it all. So worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Listen, church, sing to the Lord. He is worthy. You are worthy of it all. Yes, Lord. Yes, Jesus. Hear the praises of your people this morning, Lord. Yes. With all our heart, let's sing. You are worthy, Lord. You are. Yes, Lord. You are worthy, our God. Oh. Sing. You are worthy of it all. So worthy, Lord. You are worthy of it all. So worthy, Lord. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Lift up your voice. You are worthy of it all. You are worthy of it all. Yes, you are, Lord. For from you are all things, and to you are all things. For from you are all things. Yes, Lord. And to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. Let's shout. You deserve the Lord. Yes, Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. You deserve all the glory and honor and power. Hallelujah. Oh, praise the Lord. Hey.
Tayo po ay dadako na sa isang pagmahalagang bahagi ng gawain po ng Diyos ngayong umaga, ang pakikisalo sa Kanyang banal na pag na pinagtagubili ng ating Panginoong Yesus sa Kanyang mga alagad at pati na rin po sa atin upang sa mamagitan nito'y magunita natin ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa atin na habang tayo'y makasalanan pa, ang Panginoong Yesus ay namatay para sa atin. Sa unang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, ay ganito po ang sinasabi. Tinanggap ko ang aral sa Panginoon, siya ang binabahagi sa inyo. Ang Panginoong Yesus nung gabing bago'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. Matapos magpasalamat ay pinirapira sa iyo at sinabi, ito nga ang katawan ay binibigay para sa inyo. Gawin natin ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin. Kayon din naman matapos maghapunan ay kinuha ang saro at sinabi, ito ang saro ng bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin inom. Bago po tayo mag-announcement at saka mag-closing prayer, tinatawagan ko po kung nagpabaptize kahapon. Bibigay po natin yung inyong certificate ng baptism class at ng water baptism. Tinatawagan ko po si Brooke Hidron J. Peñaranda. Pare po umakyat dito. Certificate of Water Baptism is to certify that Brooke Hidron J. Peñaranda was baptized in water after acknowledging and receiving Christ as Savior and Lord this 4th day of April 2026. Purihin po natin ang Panginoon. Si Ace Reed Faith P. Lolo. Congratulations. Billy P. Giao. Si Rowan Jordan Polinio. Si CJ Pital. Purihin natin ang Panginoon. Si Irene Ibet Pitoral. Ito lang po yung sa first service. Mamaya po meron pa sa second service.
Purihin po natin ang Panginoon at salamat. Yun pong hindi nabigyan ay second service po. Thank you po. At akin naman pong inaaniyahan si Pastor Robbie and si Ate Loida dito sa stage. Sila po ay magpapasalamat sa ating buong iglesia. Magandang umaga po. Salamat po namin magsabi sa inyo ng mula po sa kaibuturan ng aming puso ng maraming salamat po, Tanay Christian Faith Church. Pangunguna po ni Pastor Ray, Pastora Grace, sa lahat ng elders, ng board members, ng leaders, ng members, praise and worship team, and family and friends. Kasi po, you love, you serve, you gave to God's servants. Noong 2009, kay Pastor Arnel Jojo Jesuitas, nung siya po ay namatay. Dito rin po yun, sa lumang building. At of course, nung February, kay Pastor Boy Jesuitas. At sa Marso, kay Pastor Porfing and Kaaning Jesuitas. Talaga pong taos-puso po kami nagpapasalamat sa inyo. Alam ko, dama namin ang pagmamahal ninyo sa kapatid ko, sa dalawa kong kapatid, at gayon din sa nanay at saka sa tatay. Hindi po ninyo ako kilala. Hindi naman ako laging nandito. Marami po sa inyo, hindi ko kilala. Konti lang po ang talagang namit ko na noon. Pero lahat po kayo, talagang naramdaman ko po ang inyong pagmamahal sa amin, sa akin, sa aming pamilya. Kahit na nga po ba hindi sila nakapag-church dito, lahat sila ay nagsasabi na iba po kayo talaga magmahal at mag-serve. And I just praise God na gayon po ang church na pinanggalingan din namin. And so I just thank you from the bottom of our hearts. Yun lamang po. At dahil po you love, you serve, and you gave, meron pong pangako ang Diyos. Yun pong Philippians 4:19. Sabi po, and my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. At pupunuan ng aking Diyos ang lahat ng inyong mga pangangailangan ayon sa kanyang malwalhating kayamanan na matatagpuan kay Kristo Jesus. Ang talatang ito po ay applicable lamang kapag ang isang church at isang tao ay tumulong sa manggagawa ng Diyos. Hindi mo po ito pwedeng sabihin, may kailangan ako, pupunuin ng Diyos ang aking mga pangangailangan. Sinabi po ito ni San Pablo, dahil ang church sa Philippi ay tumulong sa Kanya. At dahil di pag tumulong tayo, yun ay labas sa atin. Bawas sa atin. Kaya sabi po ni San Pablo, ito ang salita ng Diyos, and my God, amen? Will supply every need of yours. Tanay Christian Faith Church, ano ba ang need nyo? Ito na yung promise. Elders, Pastora Grace, Pastor Ray, ano yung kailangan nyo? Elders, praise and worship team,
lahat po ng nagmahal, lahat ng naglingkod, lahat ng nagbigay. Hindi po natin alam bakit ginawa ito ng Diyos, pero ito po ang pangako ng Diyos. Kaya pagkatapos po nito, tayo ay titingala sa Diyos. Amen po ba? At hindi ko po alam ang darating, pero sabi niya, and my God will supply every need of yours. Saan galing? According to His riches. In glory, in Christ Jesus. Hindi po galing sa tao. Galing sa Diyos. At pupunuan ng aking Diyos lahat ng inyong mga pangangailangan ayon sa kanyang malwalhating kayamanan na matatagpuan kay Kristo Jesus. Maraming salamat po. Maaari po bang lahat ay tumayo? Ating pong ituon ng ating kamay sa ating Pastor Romy at sa kanyang asawa, si Ate Loida. Panginoon, kaming lahat ay nagpapasalamat din sa buhay ng aming Pastor Romy, ng kanyang may bahay na si Sister Loida. Siya po ang nagsisilbi ngayong pinakamatanda sa Espetas Clan. Dalangin namin, Panginoon, pagkaman siya'y malayo, tuloy niyang maingatan, maalagaan ang kanyang mga naiwang kamag-anak, pamangkin, mga apo dito sa bayan ng Tanay. Dalangin namin, Panginoon, patuloy mo silang ingatan sa Pastor Romy sa kanyang ministry. Patuloy mo siyang gamitin na mag-plant ng churches at mga laga ng mga tupa sa iyong pangalan. Dalangin ko rin, Panginoon, patuloy mong bigyan ng kalakasan si Ate Loida upang masuportahan niya ang bawat ministry na kakaloob ng Diyos sa aming Pastor Romy. Tinataas din namin ang buong Espetas Clan sa lugar na ito at sa saan mang dako ng mundo. Dalangin namin, Panginoon, alang-alang sa inyong mga lingkod, si Pastor Jojo, si Pastor Boy, si Pastor Porfing, si Nanay Aning. Patuloy niyo po silang i-bless alang-alang sa kanilang mga magulang. Dalangin namin ito sa butihing pangalan ni Jesus. Amen. Sige, tayo po'y magwawakas sa pamagitan po ng isang panalangin. Ama naming nasa langit, Diyos na makapangyarihan, sa po ngayon, aga Panginoon. Salamat sapagkat lagi pong available ang iyong mga salita. Dito sa aming lugar, Panginoon, ay malaya po kami nakakapakinig ng iyong mga salita, O Diyos. At yan po'y aming pinasasalamatan ng sobra, O Diyos, sapagkat sa pamamagitan lamang po ng iyong mga salita, kami ay patuloy na pinalalalim mo sa aming pananampalataya. Kami ay patuloy na binibigyan mo ng kalakasan, ng kagalakan, Panginoon, at patuloy ka din naming nakikilala, O Diyos. Lord, salamat po sa mga salita mo na nahayag ngayong umaga. Na pinagpapaalala na walang ibang karapat-dapat na kordero maliban sa aming Panginoong Hesus. At walang ibang bagay, walang sino man ang pwedeng magdala sa amin sa dyan sa piling mo sa walang hanggan, kundi sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesus. Patapos po naming marinig at maunawaan ang iyong mga salita na nahayag ngayong umaga, dalangin namin sa pangalan ni Jesus na ito po ay lagi naming pahalagan, O Diyos. Araw-araw, piliin ka namin, Panginoon, sa gitna ng mundong ginagalawan namin, Panginoon, na batbat ng problema, batbat ng sakit at karamdaman at mga kaguluhan, kabi-kabila, na maaari pong maging dahilan upang kami ay mapalayo sa iyo. But still, Lord, pinipili ka namin, Panginoon, sa bawat sandali po ng aming mga buhay, sapagkat sa iyo lamang kami makakasumpong ng katiyakan, O Diyos. At ang nais namin, pagdating ng panahon, kami ay makasama mo. Sumama kami sa iyo, Panginoon, dyan sa piling mo sa walang hanggan. Thank you, Lord. At maging ito pong mga salaping ito, Panginoon, na ipinagkaloob po ng aking mga kapatid, ng bawat isa sa amin. Ito po, Panginoon, ay tanda ng pagkilala na anumang meron kami, lahat ay galing sa iyo. Ang aming lakas, ang aming isip, ang aming talino, Panginoon, lahat ng ginagamit namin, lahat ng meron kami, ay sa iyo lamang ito nagmumula. Kaya ito po labis namin pinasasalamatan at ngayon bahagi po nito ay binabalik namin sa iyo bilang pagkilala namin sa iyong kabutihan sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon, sa aming pong paglabas sa bulwagang ito. Patuloy mo po kaming ingatan, Panginoon, at hayaan mo na sa susunod na linggo kami po'y muling magsama-sama sa lugar na ito
upang kami ay muling sumamba at magpasalamat sa iyo. Salamat po, O Diyos, sa pangalan po ni Jesus. Amen. God bless you po. See you next Sunday.